po pala yung kapilya na sinasabi ko doon na itinayo sa harap ng Laguna de Bay. At wala na, hindi na po siya na pangalagaan dahil nasira na din po siya ng mga kalamidad, ng mga bagyo. Ayan, unti-unti na pong bumabagsak yung mga struktura. Pero nandiyan pa rin po yung mga haligi no pinakakapilya at nandun pa rin po sa unahan yung pinaka naging altar niya. So kung mapapansin nyo, yung sahig niya ay nakakahalin tulad dun sa mga sahig na makikita natin sa ibang simbahan. So itong sahig na to is napakatagal na rin. So shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. hello, good morning mga kaabs. For today's video ay may pupuntahan tayo ngayon isang lugar sa Binangonan, Rizal. So ito ay kadalasan pinupuntahan tuwing mahal na araw at mostly pagka Huwebes Santo. So karamihan sa mga taga Binangonan ay alam itong lugar na to dahil pagpasok mo pa lang sa bayan ng Binangonan, Rizal ay makikita mo na agad itong napakalaking krus na dito na tinatawag nilang Calvario, o sa English is Mount Calvary. So ito po ay located sa Barangay Libid, Binangonan, Rizal. At bago yan ay dadaan ka muna sa kabayanan ng Binangonan bago mo ito marating. So ang pupuntahan po wala natin mga bossing yung Mount Calvary, or kilala natin as Calvario, na matatagpuan sa Binangonan, Rizal, ay kilala hindi lamang po pala sa kahalagahan sa ating reliyong Katoliko. Ito din po pala ay may mahalagang kasaysayan sa bayan ng Binangonan. Ayon sa mga matatanda ay meron daw pong biglang tumubo doon na isang bato na hugis krus. Pagdating po ng mga panahon ay nasira ito ng lindol at mga kidlat. So noong 1873 nagtayo sila sa parehong lugar ng isang kahoy na krus, at doon din sa lugar na yun ay nagtayo din sila ng isang kapilya na tanaw ang Laguna de Bay. So itong lugar na ito ay naging tourist spot na dahil nga sa kagandahan po na makikita doon mula sa taas. At hindi lang po yun, pag ganitong Holy Week nga ay pinupuntahan po ng mga deboto at mga namamanata. So bago po tayo makakit doon sa taas ng Calvario ay akitin po natin ang 300 stairs mula sa ibaba hanggang dun sa pinaka summit ng cross. Bago po tayo makadating dun sa cross ay yun. So papakita ko po mamaya sa inyo yung sinasabi kong kapilya. So ngayon yung kapilya pong yun is wala na po, hindi na po siya nagagamit dahil sa katagalan din ng panahon ay nasira na din po ito at hindi na napangalagaan. So sa mga kapatid natin Katoliko dyan, share nyo naman po kung ano po yung mga tradisyon sa inyong mga lugar, kung ano po mga ginagawa pagka ganitong Semana Santa. So dito po kasi sa Rizal, pagka ganitong papasok po ang Holy Week ay ayun, mga kadalasan pong mga tradisyon dito ay kagaya po ng mga sinakulo, pabasa, ayan, may mga nagpipinitensya. At yun nga po yung kadalasan nilang ginagawa pagka Huwebes Santo, yung alay lakad. So dito naman sa Binangonan, Rizal
pagka Biyernes, kung alam nyo po yung gewang-gewang, isa din po itong tradisyon. So nandito na tayo sa may Barangay Ligis. At dito pa lang po sa pag-akit ng munting bundok ay matatanaw nyo na dito po yung Mount Calvary or Calvario. So mga boss, nandito na tayo sa may munting bundok. At mula dito po ay matatanaw na din po ang Mount Calvary. So pag-ahon nyo po dito, so ayun yung matutumbok po nitong ito, yun po yung Calvario, ayun nasa gitna. So dyan po tayo akit mamaya. So sa mga kagaya ko na may motor at gusto pumunta dito sa Mount Calvary, expect nyo lang po na wala po kasing mapaparkingan dito. So mas preferred po na mag-commute or maglakad papunta dito. So mamaya hanap tayo ng mapaparkingan yung safe. So advice ko lang din po, pag akit po kayo dito ay magdala po tayo ng tubig para maiwasan po natin yung heat stroke dahil nga sa panahon sobrang init. Bago po kayo dumating sa paanan ng Mount Calvary ay makikita nyo po isang itong kubol kung tawagin nila ito eh. Saan pwede mag-parking dito? Bakit lang? Pwede mo ba dyan? Sa Calvary lang po. Dito na lang siguro. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains. Ito po pala yung kapilya na sinasabi ko doon na itinayo sa harap ng Laguna de Bay. At wala na, hindi na po siya na pangalagaan dahil nasira na din po siya ng mga kalamidad, ng mga bagyo. Ayan, unti-unti na pong bumabagsak ang mga struktura. Pero nandiyan pa rin po yung mga haligi ng pinakakapilya at nandun pa rin po sa unahan yung pinaka naging altar niya. Pasok tayo sa loob. Yan. So kung mapapansin nyo, yung sahig niya ay nakakahalin tulad dun sa mga sahig na makikita natin sa ibang simbahan. So itong sahig na to is napakatagal na rin. So ngayon akit na ulit tayo mga boss. So hindi po kalayuan doon sa may kapilya ay makikita nyo po itong rules and regulation sa pagkakit ng Calvario. So basa tayo ng mga ilan sa kanilang rules and regulation dito. So yung number 1 dito ay bawal pumasok o umakyat ng hubad sa Calvario. So meron silang proper na kasuotan. So siguro ano na naman yung kailangan nakadamit ka at yun, isa pa dito ay yung bawal maglasing dito o magdala ng nakakalasing na inumin. Bawal uminom. At napaka-importante din po yung number 3 na kung magdadala man tayo ng pagkain ay dalhin natin pagbaba. So bawal magkalat po dito. Bawal sirain ng mga halaman at magputol ng puno. At isa pa dito dahil sacred nga po itong lugar na to ay pinagbabawal yung pag-iingay.
So kung pupunta po tayo dito sa Calvario ay magdasal po tayo ng taimtim at enjoy lang po natin yung ganda ng paligid. So simula dun sa unang station, ito na po pangatlong station na tayo. So dito sa pangatlong station makikita nyo na po itong harap natin na Laguna de Bay. So yung pulong yun po ay yun yung Pangos kung tawagin. So dati dyan po kami nakatres sa malapit dyan sa Duluhan, sa Barangay Linsad. So pang-apat na istasyon. So ito po ay bukas naman araw-araw. Kahit hindi po mahal na araw, pwede po kayong pumunta dito. So dito nakikita ko na yung pinakasummit ng bundok. So mga guys, siguro ang huling punta ko dito nung high school pa, mga year 2007 siguro. Sa mga walang dalang inumin, mga nagtitinda naman dito sa gilid ng Calvario. So ngayon po kasi is araw ng Miyerkules Santo. Wala pang gaano umakyat dito. Pero expect natin bukas, Bebe Santo, talagang marami pong pumupunta dito pagka araw ng Bebe Santo. Grabe, ang taas. Ang ganda ng view dito. 360. Ay, salamat po at nakarating po ako dito sa inyo. Ito po yung Calvario na sinasabi ko mga boss. Napakaganda dito. Wala akong masabi. Napagod. Pero napakasulit. Po sa aking kinakatayuan ngayon ay matatanaw po dito ang mga barangay na nasasakupan ng Binangonan Rizal. So dito po sa aking bandang kanan ay ito po ay yung Barangay Mambalon, Barangay Libid, at banda dun po ay sa Barangay Batingan. Tatanaw nyo po dun, meron pong sementeryo. Ayan po ay yung Himlayang Katoliko. So banda dito naman sa may gitna ay makikita po dito ay yung pamilihang bayan ng Binangonan Rizal. So yung pulang bubong na yan, yan po yung pinakapalengke. At banda doon, ayan kung makikita nyo po, yun po yung Binangonan Fishport. So dyan po sumasakay yung mga taga Talim Island. At ayan po, binabagtas po nila yung lawak ng Laguna de Bay hanggang doon sa Mount Tagapo na matatanaw din dito sa itaas ng Mount Calvary. So yung bundok na po na katapat nito, ayan po yung Mount Tagapo na located sa Barangay Kaitome.